Paano ko ba tong simulan tong kwentong na to? Bad news to nangyari sa amin. Kasi ang nangyari kasi kahapon ng gabi doon sa bahay namin sa Davao, doon sa tinayuan ng kapatid ng misis ko ay nasunog yung bahay. Sa totoo lang, hindi rin namin alam kung anong oras nagsimula ang pagkaroon ng apoy. Kasi dahil nga nalaman na lang namin lahat ng misis ko doon sa bahay ay lumaki na ang apoy, lumiliyab na talaga, and then hindi yun naagapan. Isa pa, walang marunong mag-drive sa kanila. Malungkot lang doon sa part na yon ay buong gamit ng kapatid ng misis ko at mga gamit ng kanyang anak ay nasunog lahat. Mga damit nila at damit din ng father-in-law ko, papa ng misis, ay nasunog din lahat. And nadamay yung sasakyan namin, nasunog. Wala na rin kami magawa. Tanggapin na lang din ang realidad sa nangyari. Good news naman ay mayroon naman kaming insurance sa sasakyan. Pero 50-50 pa rin kasi walang assurance na talagang may makukuha kami. So depende doon sa fire report ng Bureau of Customs. Ay nasa kanila yung report. Kanina lang ay kumuha nga yung misis ko doon sa police station ng isang blotter at pupunta din si misis doon sa Bureau of Customs para kumuha ng report. Titingnan namin kung ano yung magiging sitwasyon. Ang problema ko lang din doon dahil ang aking lisensya ay nasa sasakyan din at nasunog din yun. So hindi ko rin alam kung paano ko gagawin dahil nandito nga ako sa ibang bansa at sila nandoon sa Pilipinas. So nakita nyo naman yung video na simula pa lang ng recording natin. Nakita nyo naman ang pagliyab na ng apoy ay sobrang laki na.
At yung bata ay hindi na rin nakapasok sa school dahil ang uniform niya at sapatos at iba pang mga kagamitan, pero hindi pwede na magpapadala na lang kami doon sa problema o isang pagsubok sa aming buhay. Ay kailangan namin mawalan na ng pag-asa. Hindi pa huli ang lahat. Ika nga nila ay listen and learn. Habang may problema na dumarating sa ating buhay ay dapat matuto tayo tumayo sa ating sa sarili nating paa. At kailangan lang natin gawin is maniwala sa Panginoon, have faith, at yan ay isang material na bagay lang. Kung ilalagay ko yung sarili ko sa kinakatayuan ng kapatid ng misis ko, talagang mahirap. Hindi ko rin kakayanin. Bagsak din yung takbo ng pag-iisip ko, takbo ng nararamdaman ko. Masasabi ko siguro sa sarili ko na hindi ko na alam kung paano uli simulan. Kasi yung kapatid ng misis ko ay nag-online seller para sa kanyang anak, kasi ang anak niya ay grade 6 na. At yun pa yung nangyari. Kahit sa misis ko din naman ay talagang malaking trauma din sa kanya sa nangyari din sa amin. Kasi siyempre yung sasakyan na binili namin ay siyempre ilang taon din namin pinangarap, pinag-ipunan. Hindi man lang umabot ng kalahating ng 5 taon, no? Yung sasakyan namin ay 1 taon and 1 month pa lang sa amin. Kung titingnan lang natin yung 1 taon ay napakabago pa nun. Dahil nabili ho namin yun ay brand new. And then thankful naman kami sa insurance namin dahil talagang collaborate naman siya sa amin. Pag message kagad ng misis ko ay nag-reply naman agad siya. And then siyempre sabi ko nga sa misis ko, ang mahalaga ay walang nasaktan sa kanila, walang namatay. Ang nangyari mismong sunog ay birthday mismo ng kapatid ng misis ko. So dalawa yung naisip ko, sarili kong opinion, dalawa yung tumakbo sa isip ko o pumatak sa aking isipan. Hindi kaya ay ang kapatid ng misis ko may kaalitan siya or
mayroon siyang nakaaway na hindi niya natandaan, or hindi kaya ay naiinggit lang sa kanya. Maaring yun ang dahilan. Sa sarili kong opinion lang yun, ha. Hindi naman ako investigator at saka hindi naman ako pulis. Hindi naman ako bumbero. Naisip ko lang yun. Yun lang yung sarili kong opinion na pumasok sa aking isipan. Yung pangalawa naman is yung pagbabanta sa amin na yun nga ay babatuin pagka doon daw namin iparada yung sasakyan doon sa lote na nabili namin. Ayun ang una. Ang pangalawa, may dumaan doon mismo sa harap ng aming bahay, doon din sa harap ng bahay ng kapatid ng misis ko na nagbato ng isang beses. Okay. And then itong pangatlo ay nasunog na. At yun nga sa kanilang report na naisulat sa kanilang report sa fire report is sanhi ng sunog is yung electricity. Hindi ko lang din alam kasi tinanong ko yung misis ko kasi sila ay natutulog na sa oras na yon, dahil alas 10:30 na ng gabi sa Pilipinas. Siyempre may mga pasok yung mga bata, so natutulog na sila ng maaga. Meron nakakita pero hindi ko lang sure. Ang sabi daw ay ang apoy nagsimula doon sa likod ng bahay ng kapatid ni Mrs. Doon nagsimula. Pero hindi ko lang din alam kung ilang minutos bago lumiyab ng husto at lumaki ng husto yung apoy. Kung sa nakikita nyo kanina sa video, talagang ang laki na ng apoy, no? Hindi nyo na talagang lumiyab na siya ng husto. Hindi na maagapan. Hindi namin alam kung ano talaga nangyari, kung yun ba ay may nagsunog or electric ang sanhi ng sunog ng bahay ng kapatid ng misis ko. Pero yun kasi ang nakalagay doon sa report ng fire report ng mga bumbero, yung naimbestigahan nila yung pangyayari, dahil mayroon sila nakita na wild daw. So hindi namin alam kasi disaksak lang din naman yun, konektado yun sa bahay ng mother-in-law ko. Kasi ang bahay namin at ng mother-in-law ko at sa bahay ng kapatid ng misis ko ay bali 10 na hakbang o 15 na hakbang lamang. So malapit lang siya. Kaya yun. So bad news. Yes, bad news. Pero syempre isa na lang din naman ang aming inaasahan na sa insurance. At pinagdarasal din namin na sana ay ma-approve ng insurance yung report na isasubmit namin sa kanila. Wala naman ako masyadong masasabi ngayon dahil sa nangyari din nga naman. Pero pinakamahalaga sa akin ngayon ay walang nangyari sa pamilya ko at sa pamilya ng misis ko. Walang nasaktan, wala sa kanila.
Thankful kami sa Panginoon dahil buo pa rin ang aming pamilya. Buo ang pamilya ng misis ko. So yun ang pinakamahalaga sa akin. Material na bagay lang yung nawala sa amin. Hindi yung mahal namin sa buhay ang nawala. Nahihirapan din kami kasi sa side ng misis ko, hindi naman sila ganun kayaman talaga. Sapat lang din ang kanilang kinikita. I love them. Kahit ako ay nasa abroad at medyo may angat sa buhay, pero hindi ko tinitingnan kung ano man yung katayuan ng misis ko. Dahil hindi yun ang tinuro ng Panginoon sa akin. Hindi naman ako tumitingin sa labas. Ang tinitingnan ko naman ay kung ano ang kalooban niya. No? Kung yun talaga binigay ng Panginoon sa akin bilang isang partner ko, at yun ang regalo ng Panginoon sa akin na karapat-dapat sa akin, ay isang napakalaking halaga yun sa akin. So kailangan ko panindigan. Kaya maraming salamat sa Panginoon na wala kahit ni isa sa kanila nasaktan. Ang material na bagay, lagi natin tatandaan, mawawala man yan, pero kaya pa rin natin ibabalik yan. Bad news, pero pagsubok, pero nadapa tayo, pero kailangan natin tumayo. Huwag tayo sumuko dahil ang realidad ay nangyayari dito sa ibabaw ng mundo na hindi natin inaasahan. Kaya dapat lagi tayong ready sa ating buhay. Maging ready sa lahat ng bagay sa ating hinaharap araw-araw. Thank you guys. And God bless us all. Kasunod na araw na po ito. Idudugtong ko ito sa video na nagawa ko noong isang araw. Ang title nitong video na to ay Bad Experience sa nangyari sa amin ng partner ko o ng misis ko. Iniisip ko kasi ay disappointment ang gawin kong title, pero nagbago yung isip ko, napag-isipan ko, parang para sa akin, para sa personal kong pag-unawa, ay parang sinisisi ko din ang Panginoon pagka ganun. So naisip ko na gagawin ko na lang ng title na Bad Experience sa buong buhay namin mag-partner, nangyari ito. At baka gagawan ko rin to ng part 2 patungkol dito sa nangyari sa amin. No. Kaya abangan nyo po, kasi gusto ko gawa ng part 2 dahil gusto ko lang din ho na maka share sa inyo sa nangyari sa amin, na experience namin. God bless guys.